Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito ngayon ay yung vlogger ni Atty. Libayan na si Kayo, kung saan ang tawag dito ni Melo Yap is si Boy Bantot. Ano ba yung koneksyon nito kay Atty. Libayan? Kasi ito si Kayo, yung Boy Bantot na tawag ni Melo Yap, may kinakabin itong kaso kay Rapi Tulfo. So hindi lang kay Rapi Tulfo ang kinakaharap niyang kaso, meron pa siyang isang kakaharaping kaso dito sa katauhan nung may-ari ng maleta. Kasi medyo malisyoso raw yung ginawang content ni Kayo dahil sa sinasabi niyang meron daw sa buwatan o scripted lang daw yung pagsusuoli nung bag. So, bago natin simulan yung topic na to, maglalambing ako sa inyo. Total Pasko naman. Kung sakaling di pa kayo naka-subscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button and pakipindot na rin yung like. Wala naman pong bayad dyan. Maglalambing lang ako sa inyo. So, tuloy na po natin. Panoorin muna natin tong balitang to para ma-establish lang natin kung saan tayo dapat, kung saan nanggagaling yung iniiyak o yung ginagawang kwento nitong mga vloggers ni Atty. Libayan. Matapos ang halos isang buwan, naibalik na rin ang maleta ng isang negosyante na nakaiwan ito sa NAIA. Binigyang pamuya naman ang mag-ina ng taxi driver na kumuha nito. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Di maiwasang maging emosyonal ng negosyanteng si Maricor Flores nang pumasok sa tanggapan ng wanted sa radyo kaninang umaga. Sa mesa kasi ng conference room, kasama ni Senator Rafi Tulfo ang nawawalang maleta ni Maricor. Dinala ito sa TV5 Media Center ng asawa at anak ng taxi driver na nakunang tumangay nito. Agad itong binuksan ni Maricor at inisa-isa ang mga gamit na nasa loob. Kabilang riyan ang mga mamahaling bag, hikaw at relong tad-tad na mga brilyante. Nauna nang sinabi ni Maricor na aabot sa 50 million pesos ang kabuuang halaga ng laman ng maleta at laking pasasalamat niya na kumpleto pa rin ang kanyang mga gamit. Binigay talaga ni Lord. So nagpapasalamat din ako dun sa pamilya na sila yung naging daan para mabalik sa akin yung luggage and lalong-lalo na talaga kay Senator Rafi. Kwento naman ng asawa ng taxi driver, naghatid ng pasahero sa Terminal 3 ang kanyang mister noong gabi ng October 1. Nakita niya ang maleta ni Maricor at natuksong kunin ito pero kalaunan ay nakonsensya raw ang kanyang mister. Matapos namang mapanood sa Wanted sa radyo at Frontline Pilipinas ang balita tungkol sa maleta, mas lalo pa raw kinabahan ang pamilya ng taxi driver. Dito na sila nagpatulong sa National Commission on Muslim Filipinos. Kumbinsido naman si Senator Tulfo na hindi sinubukang buksan ng taxi driver ang maleta. First time ever sa programa kong sa radyo yung sa Ulian ng Bayan na ganito kalaki. 50 million ang naisuli. So, more to come. And then, of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. At dahil na ibalik ang kanyang maleta, ginawaran ni Maricor ng 1 milyong pisong pabuya ang pamilya ng driver. Ayaw pa nila itong tanggapin, pero desidido si Maricor na ibigay ang pabuya. Maraming salamat po sa nagbigay ng reward. Totally, parang hindi namin po tatanggapin kasi malaking agrabyado yung nagawa ng yung ng maleta nila. So, yun nga po. Siguro, sa tuition po ng mga anak ko rin, malaking tulong na rin po yun sa amin. Ito na ang opinion ni Boy Bantot. So, ayun. Ang nakikita ko kasing problema rito, pagka si Rapi Tulfo kasi yung gumawa or may ginawang maganda, dahil nga parang pinangangatawanan nila Atty. Libayan, nitong mga vloggers niya, tulad ni Kayo, na sila ay mga anti-Tulfo. Na every time na may gagawin si Rapi Tulfo is mali. Kasi ang nangyari doon, sinasabi kasi nila Kayo na nagkaroon daw ng sabwatan. Kasi yung una-una yung ang nireklamo nila diyan ang sabi ni Rapi Tulfo yung may-ari dapat na magbubukas, pero ang nangyari yung assistant ni Ma'am Maricor yung nagbukas ng bag. So
Yun yung unang nilang tinitingnan doon. Bakit? Bakit daw na si Ma'am Maricor yung, hindi, bakit daw hindi si Ma'am Maricor yung nagbukas ng bag? Bakit yung assistant? Siya yung may-ari. Dapat siya daw yung may alam ng combination nun. Pangalawa, ang tinitingnan din nilang, o yung sinisilip nilang butas doon, bakit daw yung pabango doon, panlalaki? So, yun yung naging, sumunod na naging, conspiracy theory nila eh. Ngayon, ang nireklamo pa nila, isa pa dyan, yung bakit daw binigyan pa ng reward na 1 million yung pamilya ng kumuha ng bag ni Ma'am Maricor. So, doon daw nakikita na parang gagamitin lang daw yung issue na to dahil daw para tumaas daw yung ratings o yung surveys ni Rapi Tulfo. So, kung papansinin nyo, yung ginamit nila ron na para daw sa survey ni Rapi Tulfo, napakalayo pa ang eleksyon para gamitin yung issue na to. Ngayon, yung dun sa pagbigay ng reward, siguro pinapakita lang doon na basta gumawa ka ng tama, mabibiyayaan ka ng ng good karma. So yun lang yung nakikita ko doon. So dahil nga anti-Tulfo sila, mali yung ginawa ni Rapi Tulfo. So ito yung inirereklamo ni Kayo na kung tawagin ni Melo na si Boy Bantot. Boy Bantot, makinig ka sa opinion mong katangahan. Oo nga no, iniiwasan nila magkaso baka mahuli sila Wala kang pwedeng ihuli sa pabango. Nakalusot na eh. Nagets nyo? Nandito na. Ngayon kung may pabango man na may sumobra dyan, palagay mo na, malaki yung pabango ba? 500 ml. Kasi yung unang kini-question nila, paano raw nakalusot sa airport yung pabango? Which is bawal daw yung mga liquid substance pag sumasakay ka ng aeroplano, especially kung international daw. Ako, pagkakaalam ko, pwede naman, pero may limit lang kung gaano karami yung liquid na dala-dala mo, yung naka-hand carry, or yung nakalagay dun sa bagahe mo. So, doon, ginagawa nila ng kwento yun na paano raw nakalusot sa airport. Yun yung unang issue nila na sinasabi rito ni Melo na paano raw nakalusot yung pabango. So doon wala namang issue ron kasi alam ko may guidelines doon. At sigurado naman ako na kung nalabag yun ni Ma'am Maricor sa airport, doon pa lang hinarang na siya doon sa point of yung kung saan man siya nanggaling. So doon pa lang haharangin. Nakarating na nga ng Pilipinas ibig sabihin clear siya doon. So wala na maging issue dapat doon. Ito yung susunod. Ano bang gagawin nila? Ikukulong nila si Maricon? Ibig bang sabihin walang nangyaring nakawan? Meron pa rin. Ibang issue yung pabango. Pero dito sa kanila, binibigyan nila ng masamang kahulugan. Sabi dito ni Alfredo Palita, hindi daw kasi pwede sa aeroplano yung 100 ml. Totoo ba yun? Malalaman natin, pwede yung 100 ml. Pwede yan. Mamaya papakita ko sa inyo. May malungkot na kwento yung kumuha ng maleta tapos kunwari nag-change of heart sila para bida sa viewers. I don't think so. Ampalaya, wag na dapat pag-usapan. So yun, tingnan nyo, yung pagsuoli pala ng bag, issue na agad sa kanila na bakit daw, parang parang hindi daw makulong, parang ganun yung, parang inabsuelto na lang dahil nga sinoli yung bag, hindi na daw ipakukulong. So sa kanila, ginagawa ng issue yun. So hindi na lang nila tingnan yung good side nung pagsusuoli ng bag. Tandaan po ninyo, ang laman ng bag is 50 million. Ngayon, kahit sabihin mo 100 million yan, kung yung tao talagang ang intention magnakaw, hindi na babalik yan. Sisirain na yung bag na yun. Pero dun sa pagsusuoli ng bag, although hindi na nga humarap yung taxi driver na kumuha kasi siyempre nahihiya na rin siya sa nangyari. Pero dahil nga sa ginawaan niya, dahil nakonbinsi siyang isoli yung bag, nagawaran siya ng 50 million. At inassure naman ni Rapi Tulfo na hindi daw nabuksan yung bag kasi chinek niya. So wala naman daw, sign na pinilit buksan yung bag. So doon siguro, noong time siguro nung kinuha niya yung bag, meron siyang pinagdadaanan at kaya naisip niyang kunin dahil siguro
totoo naman, every time naman na may ganong sitwasyon, may dalawang bumubulong sa utak mo, di ba? Na isa kunin mo, yung isa hindi. So, nasa sa tao na lang talaga yun kung gaano kalakas yung kanyang yung temptation niya kung paano niya lalabanan. So, yun. Ginagawa nila ng kwento yun tungkol doon na bakit daw hindi daw ipinakulong kasi ninakaw naman daw yung bag. So, dahil kasi sinuli yung bag, hindi na raw ikukulong. So, nabiyayaan pa raw ng 1 million. So, yun yung ginagawa nilang isa sa mga conspiracy theory nila. So, doon makikita mo medyo may mali siya eh. Diba? Imbis na maging thankful na lang dahil nga naisoli yung bag, sa kanila hindi pwede. Kasi nga, ang nila parang ang motto nila, anti-tulfo sila. Nag-backfire sa kanila yung papabango sana ng pangalan ni Idol. Correct? Baka mahuli ako. Tingnan, pakinggan nyo yung mga binabasa niyang mga comment. Ayun yung mga supporter niya na mga sabihin natin mga mahihina yung atay. Na parang hindi natin alam kung na-brainwash ba itong mga to na o hindi talaga nag-iisip. Na talagang gusto lang nila is alam mo yun, yung gusto lang nila yung mapasama lang yung imahe ni Rapi Tulfo. Ayan, sinasabi ko, baka mahuli ako na kukuha ng 1 million reward eh, diba? Tanong, no dito sa Singapore Airport. Kung talaga tong content ni Boy Bantot, umaasa na lang siya dyan sa comment section niya, lalo na ngayon. Ayan. Tamang nood dito sa Singapore Airport. Tingin-tingin ka maleta dyan, ha? Oh, game. Game. Oh, ito. Ayan na nga yung game na daw. O, pakinggan. Okay. May pabango. What are the odds na yung pabangong yan is panlalaki? May mga ganun siyang idea na ibinibigay sa utak ng mga zombie. Paano daw kung yung pabango is panlalaki? Pakialam mo naman. Meron man pabango na... Totoo naman eh. Tulad nun, bakit kini-question niya yung pabango? Bakit daw panlalaki? Tama sinabi ni Mel, ano naman pakialam mo? Kung gusto niyang may pabango ng lalaki dun eh. Halimbawa, siguro naman, dahil maganda tong si Ma'am Maricor, malay mo, iririgalo sa boyfriend niya or sa boyfriend niya yun, naiwanan lang, siya na yung nagbitbit or ginagamit niya dahil siguro may mga pabango naman na unisex, pwede namang regalo niya sa tatay niya o sa kapatid niya, kung kanino man. So, paano naging issue yung pabango dun sa maleta niya? Diba? Kasi kung titingnan nyo, anong koneksyon nung pabango dun sa pagkakasuoli nung maleta niya? Yung unisex, di ba? Pwede naman yun eh. Pero sa akin hindi issue yun eh. Pero sa kanya may issue. Bakit? Kasi mag-i-input siya ng sarili niyang interpretation. Yun nga yung masama dun eh. Yung magbibigay ka ng sarili mong interpretation, hindi ka lang sumang-ayon. Nagdagdag ka pa. So yun yung nagiging libelous doon. Ngayon, kung magre-report ka lang kung ano yung nangyari dito, okay lang yun. Pero kung magdadagdag ka ng libelous statement, yun na yung bawal. O, tuloy. Tandaan nyo ang kalaban dito, hindi na si Rapi. Hindi na si Senator Rapi ang kalaban niya rito. Ang kalaban na niya rito, dalawa na. Si Maricon at saka yung programa na sinasabi nila, scripted daw. Ayun. So, yun nga. Base sa aking nakalap na impormasyon is nag-file na rin ng reklamo ito si Ma'am Maricon pala. Maricon, hindi pala Maricor. Maricon ng kasong cyber libel dito kay Kayo. Ngayon, so dahil nag-file din so magkaibang kaso yung pinal ni ng kakaharapin nito ni Kayo, yung tawag nga ni Melo Boy Bantot. Dalawang klase ng cyber libel yung kinakarap niya. Una, yung kay Rapi Tulfo, yung tungkol dun sa salitang taob na sinasabi nila may threat daw na sinabi si Rapi Tulfo kay Atty. Libayan. Hindi kasi pinapakalat nila. Ito, kasama to si Kayo doon sa mga nagpapakalat. Tapos, ito yung kay Ma'am Maricon na yun nga, may mali siya yung ginagawa niyang content na yun nga, nagsasabi scripted lang daw itong nangyaring pagkakasuoli ng bag niya. So
pati nga yung pabango, di ba? Tingnan nyo, pabango, ginawang issue na sinasabi hindi raw sa kanya yon. So, makikita nyo talagang, kumbaga sa pinipilit nilang kulayan talaga. Nilalagyan nila ng malisya, kinukulayan ng hindi maganda yung sitwasyon. What are the odds, guys? Na yung pabangong Pansinin nyo pa, itong si Kayo, gumagamit ng mga terminolohiyang Ingles. So, para lang siguro sa mga subscriber niya na maging magaling lang siya tingnan. Kasi kung papansin niyo medyo malalim. Yung iba hindi mo talaga maiintindihan kung talaga hindi ka sanay makarinig ng mga ganong salita. So, hindi mo maiintindihan. So, yung iba ini-expect, parang iniisip nila, ang galing nito. Magaling mag-English eh. Pero sa ibang mga magagaling, yung sabihin natin yung usually yung ginagamit nila yung mga salitang English na ganyan, or yung may makipag-conversation ng English, papansin nila na mali-mali yung sinasabi nito ni Kayo. Pansinin nyo, dinadaan niya sa mga terminolohiya niyang yung parang yung may tawag dun yung ginagamitan niya ng salitang English para lang magmukhang siya matalino. Kita niya is actually panlalaki. Man! Paano mo bantot kung gaano kakatanga dito? Uy, tinatakpan yung pabangong Joe Malone ng dalawang kamay. Hindi po Joe Malone yung pabango. Hindi po Joe Malone. Identified ba yan? Panlalaki ba yan? Tignan niyo, tinatanong niya yung mga subscriber niya kung panlalaki daw ba yung pabango na yun. Ano nga ba? Ano naman pakialam niyo doon kung panlalaki yung pabango? So, ibig sabihin, pag babae ka, hindi ka pwedeng gumamit ng pabango ng lalaki? Diba? Parang, sabi nga ni Melo, katangahan yung ganung klaseng pananaw na pag babae lang ang pabangong pwede mong gamitin. Pag lalaki ka, yung pabango ng lalaki lang pwede mong gamitin. Ako nga, pabango ng babae ginagamit ko Nanghihingi ako sa misis ko Diba? Doon pala makikita nyo, talagang ipipilit niya sa kanyang mga subscriber na hindi nag-iisip na yung pabango na yun talagang kasama doon sa mga ebidensyang pwede niyang gamitin na pwedeng paninira ba yun o basta mabagyan niya ng kulay yung pabango na wala namang connection doon sa pagkakasuoli ng bag ni Miss Maricon. What are the odds? What are the odds? Oh, what are the odds snap. daw? Sabi ng may-ari, naiwan yung pabango ko. I don't think so. Pati bakit di nila nakisawsaw sa nakikisaw-saw sa may-ari pag-check ng luggage. Unisex kayo. Kay Mr. Mrs. T, ang luggage, fishy. Oh! You are close to that alternative conspiracy theory. Meron siyang alternative conspiracy theory. Ano yung sinabi ng babae? Ang may-ari ng pabango yung mga tulfo. So parang pinalalabas dito, ang may-ari ng maleta is tulfo? Hindi ko alam. Kasi sabi niya, close daw doon sa tube. So, tingnan nyo Ngayon, pinalalabas naman nila, dahil galing sa comment section, close daw doon sa conspiracy theory niya, sa alternative conspiracy theory niya, na yung pabangon, yung bag na yun, ang may-ari, ay ang mga tulfo. Kung titingnan nyo, pwede siguro dahil nga 50 million ang laman. So, kayang-kaya naman siguro lagyan ni Rapi Tulfo ng 50 million. Pero, ang tanong doon, nabalita yan na nawawala yung maleta. Identifiable naman kung sino yung may-ari ng bag. Yung luggage na yan. So, paano mo i-connect na yung bag na yun sa mga tulfo? So, ibig sabihin, naglagay ng
mamahaling bag, ng mamahaling mga alahas. Nagbigay ng 1 million dun sa pamilya nung taxi driver na kumuha ng bag. So magpapakawala si Rapi Tulfo ng 50 million para lang sa sinasabi yung scripted na solian ng mga gamit, yung pagkakaresolve ba nitong kaso na to. Diba parang ganun ba ka desperado si Rapi Tulfo para lang umangat yung kanyang popularity, na mag-spend siya ng 50 million na para lang bumango siya sa taong bayan? Diba? Kung tutusin, hindi naman kailangan ni Rapi Tulfo gawin yung ganung bagay eh. Kasi ang tagal ng ginagawa ni Rapi Tulfo yung ganyang solian ng bayan na yan, yung pagtulong. Matagal niya yung ginagawa yan. So hindi niya na kailangan gawin na magpabango siya dyan. Puri ng katangahan niya eh. O, tuloy. Punta ulit tayo, ha? Punta ulit tayo doon sa point. Okay, balik tayo dito. Pinagtiisan ko lang to. Alam nyo, kailangan ko ng pagtiisan itong content ni Bantot. Kasi hihimayin na natin eh. Hindi lang dito, off-cam tsaka on-cam, hihimayin natin ito. Ipapakita ko lang sa inyo kasi first time ko lang napanood ito. What are the odds? Ano niya po? Diba kung pakinggan mo si Kayo dito, kung baguhan ka, iisipin mo napakagaling kasi yung niyalagan niya pa ng accent. What are the odds? What are the odds? That's close to my conspiracy theory. Pero kung titingnan mo, sablay-sablay naman yung paliwanag niya. Diba doon niyo makikita na ginagamitan niya lang ng pagsasalita ng English yung mga kanyang subscriber na para magmukha siya magaling, matalino. Kanina po yung loob. Hintay po namin yung may-ari nito, si Maricor, and siya lang po nakakaalam nitong code. Siya lang daw po nakakaalam nitong code. Tingnan nyo, ang babaw mag-isip na itong si Bantot. Napakabobo mag-isip na ito si Bantot. Bakit? Tuloy natin bago ko'y paliwanag. Oh my goodness! Tapos nung pinapunta, and siya lang po nakakaalam nitong code. Merong code dito. However, kung talaga may intention, sila, kahit na nung tibay ito, madali naman ito butas. Nakakaalam nitong code. Merong code dito. And siya lang po nakakaalam nitong code. Merong code dito. Boring talaga itong si Boy Bantot, ano? Yun nga eh. Liquids are not allowed on hand carry. Okay, dun muna tayo sa code. Sinasabi niya, nakakaalam daw ng code ay si Maricon. Pero lumalabas pala, based sa sa ibang video na sinabi niya, bakit ang nakakaalam yung alalay ni Maricon? Ang sabi ni Rapi Tulfo, ang nakakaalam ng code si Maricon. Hindi nga scripted. Kapag sinabi ni Rapi Tulfo, ang nakakaalam ng code si Maricon at yung kanyang alalay, pwedeng scripted yun. Pero sabi ni Rapi Tulfo rito, ang nakakaalam ng code si Maricon. Bakit? Ano yan eh? Yun yung unang may isip mo eh. Kung sino may-ari ng baleta, siya lang ang nakakaalam. Dito maganda yung punto ni Melo. Kasi tingnan nyo, diyan magpapatunay na hindi kilala ni Rapi Tulfo itong si Miss Maricon. Kasi ang sinabi niya, ang nakakaalam lang ito is yung may-ari si Miss Maricon. Alam ba ni Rapi Tulfo na mayroong personal assistant o may alalay itong si Miss Maricon? Siyempre, kung ikaw may personal assistant ka at ganyan kakayaman, siyempre, meron kang personal assistant na ibibigay mo sa kanya yung tiwala mo na alam niya lahat buksan yung mga bag mo, yung mga ibang personal na bagay sa'yo. Kasi nga, sa kanya mo iuutos eh. Siyempre, dahil busy nga to, dahil nga negosyante to. Hindi naman lahat ng oras or pagkakataon na siya lahat ang kikilo. Siyempre, kaya siya kumuha ng personal assistant niya. Yun yung magiging secretary niya eh. Parang uutos-utusan niya yan. O, kunin mo yung wallet ko sa bag. Diba? O, kunin mo yung kuha ka ng pera sa maleta. Ilagay mo dun sa maleta. Siyempre, kung may lock yun, alam nga naman, inutos niya. Tapos siya rin ang maglalagay dun sa maleta. Natural, ibibigay niya na yung code doon para
buksan yung maleta. Ngayon, dito sa sinabi ni Rapi Tulfo na ang nakakalam ng code is yung may-ari. Which is tama naman, wala namang problema doon. Diba? Ngayon yung may-ari, inutos niya sa assistant niya, sige, buksan mo yung maleta para makita natin yung laman kung nagalaw o hindi. Pero kila Boy Bantot na tawag ni Melo, katangahan yung sinasabi na, bakit hindi yung may-ari ang nagbukas, bakit yung alalay niya? Di ba makikita nyo agad din yung kitid ng utak sa pag-iisip na doon pa lang ginalagyan nila ng mali siya na ang may-ari ay hindi si Miss Maricon kasi bakit iba yung nagbukas. So ibig sabihin, sa script na sinasabi nila, yung sabwatan, magkasabwat yung assistant ni Miss Maricon tsaka nila Tulfo o ng RTIA. Napaka-imposible naman yun dahil personal assistant ka ni Miss Maricon yung yung magbubukas Paano naging sabwatan yun between Rapi Tulfo tsaka dun sa magbubukas ng maleta yung alalay? So ibig sabihin hindi loyal yung alalay na nakuha wag na sa atin yung gamitin yung alalay, yung personal assistant niya hindi loyal dito kay Miss Maricon. Napaka-imposible naman yun. Kasama niya lagi sa pag nagta-travel siya. Tapos di loyal sa kanya yung personal assistant niya. Doon pala makikita mong yung binibigyan talaga nila ng mali siya o hinaharapan nila ng ibang kulay yung ginawang maganda o yung nangyaring maganda sa programa ni Rapi Tulfo. Kasi nga anti-Tulfo sila. Walang pinagkaiba yan sa kapitbahay mong galit sa'yo na kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mong maganda, kahit anong sabihin mong maganda, doon sa kapitbahay mong galit, masama. Yun yung katotohanan doon. Siguro may purpose sila dyan at hindi natin alam kung ano yung purpose talaga ng mga to dito kay Rapi Tulfo. Ang code, parang ganito. Halimbawa, yung ito, isang magandang example pa yung sasabihin dito ni Melo. Ito naman, maganda rin yung example niya rito. Dahil para mas maunawaan ng mga zombie na walang utak, mas maintindihan nila bukod doon sa paliwanag ko, yung paliwanag pa ni Melo, maganda rin. Code nga ng bag na yan. Sabihin ko ba, mama ko ang may alam ng code niyan. Pagdating ng mama ko, sasabihin niya, Romel, bakit hindi? Romel, sino ba yung Romel na yan? Romel, bakit hindi mo buksan yung ikaw nakakaalam ng code Hindi, alam din ng ate mo. May ibig bang sabihin, ang loloko ako ron? Nung sinabi ko, nakakaalam ng code yung mama ko, nung dumating yung mama ko, sabi niya, hindi, alam din ng ate mo yung code. Nanloloko ba ako ron? Hindi, kasi ang thinking ko, yung bag na yon, yung kandado na yon, sa ano ko yun? Sa mama ko yun. Kaya natural, ang alam ko, ang nakakaalam ng code, yung mama ko. Hindi ko alam na sinabi pa lang ng mama ko doon sa kapatid ko. Yun ang sample ko. Ngayon dito, ganun din. Ang alam ni Rapi Tulfo, ang nakakaalam ng code, si Maricon. Ang hindi natin alam, sinabihan ni Maricon na yung alalay niya kung ano yung code. Nagets natin? Tuloy. Tayo nagets natin yan. Pero kung sila kayo, na kung tawagin ni Melo si Boy Bantot, at yung mga zombie na supporter niya or subscriber niya, hindi naiintindihan yun. Kasi nga, anti-Tulfo sila Basta lahat sila, anti-Tulfo, lahat ng ginawa ni Rapi Tulfo mali. Wala na tayong magagawa doon. Pero kaya kami nandito nila Melo Yap, is baka sakali na may ilang zombie dyan na mapabago natin ang kanilang pananaw, makuha natin sa dilim, maisama natin sa liwanag. So yun lang naman yung purpose natin. Ba't natin pinaliliwanag parati sa mga zombie? Yung gantong senaryo na yung ibinabaon sa kanila ni Kayo is anti-Tulfo lang. Lahat ng sasabihin ni Rapi Tulfo, lahat ng gagawin ni Tulfo is mali. Yun yung sinusubukan namin iahon sa kadiliman. Punta tayo sa pabango dito. Ito, may nag-comment. Kahit anong tibay ito, madali naman ito butas. Nakakaalam nitong code. Merong code dito. And siya lang po nakakaalam nitong code. Merong code dito. Yun nga Tingnan niyo may nag-comment Ano sabi ng comment? Liquids are not allowed on hand carry. Dito makikita mo itong babae na to. Ewan ko to si Boy Bantot kung nakasakay na ng aeroplano to. Pwede po ang liquid. Pwede ang liquid. Itong si Free Spirit, yung spirit mo, pakawalan mo na rin.
liquids are not allowed on hand carry. Pwede po. Mamaya papakita ko sa inyo. Are not allowed on hand carry. Yun nga, di ba? Yun nga, di ba? So lumalabas itong si Boy. O, tingnan mo, sinang-ayunan niya yung comment ng isa sa mga zombie niya. Tapos, inoohan niya, kumbaga yung sinang-ayunan niya. So dito makikita mo talaga, itong si Kayo walang alam. Or, sabi nga natin, nagtatanga-tangahan or tanga. Kasi, sa airport, pwede po yung liquid. May certain amount lang yan na allowed lang na pwedeng bundalhin. Hindi pwede ganun karami. So, pinapayagan po yun. Hindi yung bawal. Di ba? Dito pala makikita nyo, dito si Kayo, itong kung tawagin nga ni Meloy, si Boy Bantot, talagang nilalason niya lang yung utak ng mga zombie. Ay, hindi pala utak, wala nga palang utak yung mga zombie. Nilalason yung atay ng mga zombie. Na talagang, ang itatanim lang nila is anti-Tulfo.